Hello po, mapagpalang araw. Ito po ang inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po si... Brother John Concepcion, Ayan, nandito po kami sa barangay. 96, Tondo, Manila. Ayan. Itong, alam niyo po yung yung kalsada. Ang ganda. Ano pangalan kasi, Brother John, yung kalsada niyo yan? Barangay, Lacson Street, Corner Trinidad. Yung before Trinidad, anong tawag dyan? Before Trinidad, sa may, Itong kalsada niyo, bago naging Trinidad, anong tawag dyan? Tambakan? Tombakan, Tombakan. Yung old name ng street, Tombakan. Ayan. Pag sinasabi nila sa akin siya, ano, saan? Tambakan? Tombakan. Dati kasi maraming tambak doon. Oo, tambakan na lang Tambak akala. ng basura. Ewan ko, basta ganun lang ang nalaman ko. Buti pinalitan na nila Trinidad. Old name niya, At Tambakan. least, maliwanag na ngayon, madaling mabigkas. Tayo po ay nasa loob ng tahanan nila upang magbahagi ng Ebanghelyo. Ngayon, ang ating pong ginagamit na Biblia, ito pong, ayan, nakikita niyo yung lampara na yan. Yan, pagka nakakita kayo ng ganyan sa Biblia, ibig sabihin, Biblia ng Gideon. Yan. Gideon International. Ito pong mga Gideon International na ito, mga iba't ibang samahan po ng mga Kristiyano na nag-contribute ng pera, nagpagawa ng Biblia, at pinamimigay po sa lahat. Walang bayad. Kaya nga may nakalagay dito, anong sabi niya? Ito, huwag ipagbili ang aklat nito. Ito. Kasi bigay lang po. Kaya huwag mo nang ipagbili. Po. Ngayon, dahil araw po ng palaspas, meron kasi nakalagay dito na yung kay Jesus, yung pagpasok niya, yung triumphant entry sa Jerusalem, kung tawagin nila. Ito, sa chapter 21 po ng Mateo, nakasulat yun. Sige, medyo mababa, pero pagtsagahan natin, total nag-aaral naman tayo ng Biblikal, no? Sa verse 21, ay chapter 21, verse 1. Malapit na sila sa Jerusalem. Pagdating nila sa Belpage, sa bundok ng mga Hulibo, pinauna ni Jesus ang dalawang alagad. Dos, sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon, makikita ninyo roho ng isang inahing asno na nakatali kasama ang kanyang bisiro. Yung ibig sabihin ito, magnanay ito. May bisiro eh. Pag sinabi may bisiro, mayroong nanay. Kalagin ninyo at dalhin dito. Tres, kapag may sumita sa inyo, sabihin ninyo kailangan ng Panginoon at hindi nakikibu iyon. Yung mayari. 4, nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta. 5, sabihin ninyo sa lungsod ng Sion, masdan mo dumarating ang iyong hari. Siya'y mapagpakumbaba, nakasakay sa isang asno, sa isang bisiro ng isang asno. 6, lumakad nga ang dalawang alagad at ginawang inuutos ni Jesus. 7, dinala nila ang inahing asno at ang bisiro. Isinapin nila sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. 8, marami naglatag ng kanilang balabal sa dahan. Ang iba na may pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilatag din sa dahan. 9, nagsigawan ng mga tahong nauuna at sumusunod sa kanya, mabuhay ang anak ni David. Pagpalain ng dumarating sa pangalan ng Panginoon, purihin ng Diyos. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus na propetang taga Nazaret, Galilea, sagot naman ng karamihan.
sa 12. Pumasok si Jesus sa templo. Ay, huwag na ito. Kasi yung tungkol sa templo ito, yung ah, oo. Yan. Tuloy tayo. Sa ibang kwento. Kasi kung mapapasin ninyo sa verse, tignan natin. Sa 8, marami naglatag ng kanilang balabal sa dahan. Okay, balabal. Ang iba na may pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilatag din sa daan. Yung ewan ko kung anong translation yun, ang nakalagay, dito nila pinapalagay na yung mga tao, habang pumapasok si Jesus sa Jerusalem, palaspas. Pero wala namang palaspas nakalagay dito eh. Sanga ng kahoy. Ayun, ewan ko kung saan nila nakuha yung kwento na, kasi kung manonood ka ng pelikula o about Jesus Christ, lalo na sa YouTube, makikita mo, awak-awak nila palaspas. Yun ang pinakikita. Pero wala naman eh, nakalagay dito, sanga ng mga kahoy eh. At saka yung mga balabal. Ngayon, dito sa Revelation, meron nakalagay kasing palaspas. Ito namang Revelation chapter 7, ito naman yung inaangkin ng Katoliko. Tingnan natin kung tama yung kanilang analisa. Dito sa nakasulat dito sa chapter 7, saan ba yung palaspas nakalagay kasi dito? Ito, sa verse 9, Pahayag 7:9. Pagkatapos nito'y nakita ko ang napakaraming taong nakasakay, taong di kayang bilangin ni numan. Sabihin, marami. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan, wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero. Nakadamit ng puti na may awak na palaspas. Kaya ang paniwala ng Katoliko, sila raw ay papasok sa langit. Kasi nga sila lang yung may selebrasyon ng palaspas. Kasi ang sabi ng iba, saan nyo naman mababasa na may palaspas dyan? Kasi alam nyo sa mga ibang reliyon, especially sa panahon natin ngayon, siyempre nakikita mo yung Katoliko may dalang palaspas. Siyempre kung questionan mo, saan mo naman mababasa yung palaspas? Meron talagang nakasulat dito. Ibig ba sabihin, pag may umawak kayo ng palaspas, papasok na kayo sa langit? Ganun ba? Di, garantisado, papasok sila sa langit. Yan ang kanilang inaangkin. Kasi po, kung mapapasin ninyo nakalagay dito, basahin natin sa Pahayag 7:9. Pagkatapos nito'y nakita ko ang napakaraming tao di kayang bilangin ni numan. Okay? Sila'y mula sa bawat bansa. Bansa pinagmulan. Lahi, bayan, at ng wika. So, iba-ibang nationality ito. Nasa harap sila ng kordero. Nakatayo sila sa harap ng kordero, sa harap ng trono ng kordero. Ay, hindi, ganito Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero. Yan. Yung trono. Siyempre, trono ng Diyos yun. At ang kordero. Ibig sabihin, magkatabi po sila, father and son. Po. May trono sa langit, may trono ang Diyos, at katabi yung kanyang anak. Ganun po, para hindi kayo masyadong malito. Ulitin natin. Nakatayo sila sa harap ng trono. May trono.
at ng kordero. Ibig sabihin, doon sa trono, may trono ang Diyos at nandun yung kordero. Kordero, si Jesus po yun. Na kung saan yung nakasulat sa 1:29, kung na kung saan ang sabi ni Juan Bautista, ay ganito. Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Si Jesus po yun, lumalapit sa kanya. Kaya naman tinatawag siyang kordero. Alam niyo po yung, kung ano yung kordero? Brother Kicks. Ikaw, Kicks ka. Brother King. Brother Brother Jan. Okay. Ano ba yung kordero sa tingin mo? parang hain. Ganun. Siya ba yung ano? Yung kordero po isang uri ng hayop. Yan. Na iyan inandog. Handog. Kaya ngayon si Jesus, siya po ang iniandog. Kasi nga yung ay inaandog para mawala yung kasalanan ng tao, hindi na po kinikilala ng Diyos kahit na nakasulat ayon sa batas o kasulatan. Ano po? Kaya ang sabi ni Juan, narito ang kordero ng Diyos. Kumbaga, siya na po ang magiging andog ngayon. Imbis na magandog sila ng mga hayop noon para mapatawad ang kasalanan nila, pinalitan na po ng ibang andog ang ipinalit andog ni Jesus. Kaya tinawag siyang kordero. Ang kordero po, isang ayop yan ayop. Kasi ang inandog nila noon ay mga ayop. Okay? Hindi po yung hayop na ugali. Animals. Miss. Ayan. Kaya sabi niya rito, nandun sa trono. Ibig sabihin, may trono, nandun ang Diyos at nandun ang kanyang anak na si Jesus na tinaguri ang kordero ng Diyos. Okay. Ngayon, ang sabi niya, yung nasa harap ng trono ay may hawak silang palaspas. Ang sabi niya, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Kaya inaangkin po nila ngayon to ang mga Katoliko. Kami yan. Kasi nga, sila po nagsiserebrit ng palaspas. Kagaya ngayon, linggo ngayon, Palm Sunday, kaya nga palm, palaspas. Pero dito, balabal at sanga ng mga kahoy. Bahala po kayo kung paano nyo ikukunik, ano? Yung binasa natin sa Revelation, wala na po yung langit dito. Wala na yung lupa. Nasa harap na sila ng trono. Dito naman, sa Mateo, nasa lupa pa po sila. Na yung papasok naman si Jesus sa Jerusalem. Anong sabi nila? Nagsisigawan ng mga taong nauna at sumusunod sa kanya. Mabuhay ang anak ni David. Sino tinatawag na anak ni David? Si Jesus, kasi nga po, galing siya sa lahi ng mga Hudyo. Kay David, Hudyo po yan. Tingnan natin para tayo na. Sa Roma Hono, merong nakasulat dito, tingnan natin. Chapter 1, verse 1. Para lang ito. Mula kay Pablo na halipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at tinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. Ang mabuting balitang ito ay pinangako ng Diyos, ito'y pinangako niya noon panguna sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa banal na kasulatan. Ang tinutukoy sa verse 2, yung nakahula kay Jesus Christ. Ang mabuting balitang ito
na ipinangako niya nung panguna. Ula kay Jesus. Okay? Ay tungkol sa kanyang anak. Sa 3. Ang ating Panginoong Yesukristo sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lipi ni David. Yan. Kaya sabi ng tao, anak ni David. Ninuno niya si David. Okay. Makasabihin niyo, paano naging anak yan? Ni David. Yung tatay niyan, Jose, ang nanay niya, Maria. Lahi ni David. Downward to Jesus. Okay. Yung lahi. Ano nakalagay pa? Oh. Nagsisigawan ng mga tao nauuna at sumusunod sa kanya, mabuhay ang anak ni David. Pagpalain ng dumarating sa ngalan ng Panginoon, purihin ng Diyos. Nagdiwang sila nang magtagumpay po si Jesus yung pagpasok sa Jerusalem. Alam niyo yung Jerusalem po kasi bayan ng Diyos sa lumang tipan. Kaya gano'n na lang po sila kasaya. Ano? Pero hindi lahat masaya dyan, ha? Eh bakit? Eh iba dyan, sabi, ipango sa krus yan. Masaya ba yun? Doon din po yung nagmula yun sa mga lahi ng mga Hudyo. Jerusalem. Mga Hudyo po sila kasi si Jesus is Hudyo. Okay? Ngayon, yun lang po ang gusto kong dalhin sa inyo, yung tungkol sa palaspas, ano? Bagamat nasa Revelation 2 yung palaspas na wala na yung langit at lupa, nakaharap na po yung mga tao sa harap ng trono. Ngayon, kung yan lang ang magiging batayan, lalabas ang Katoliko lang po ang papasok sa langit. Parang ganon. Kasi yun ang pag-angkin nila eh. Eh, yung mga born again, wala naman palaspas. Yung mga Kristiyano, wala naman palaspas. O paano ngayon sila? Hindi po dahil sa palaspas. Maliligtas lang po ang tao sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Tandaan niyo po yan. Si Pablo po isang Hudyo. O, tingnan natin yung sulat niya bilang Hudyo. Ang pinatutungkulan niya mga Hudyo. Pero pasinin yung binasa natin, ha? Bawat bansa, lahi, lipi, salita, o iba-ibang nationality. Eh, hindi na po. Ewan ko ba naman sa mga iba? Ginugulo nilang utak nila eh. Sa mga ibang reliyon, huwag na natin ano yun, medyo mahaba papaksayin natin yun eh. Ito. Sa Gawa 13, 38, 39. Tingnan niyo po paliwanag ni Pablo. Si Pablo po, Diyo yan ha. Dapat ninyong malaman, mga kapatid, na ipinangangaral sa inyo ng kapatawaran ng kasalanan ay sa pamamagitan ni Jesus, 39. At ang lahat ng nananalig sa Kanya ay pinatawad sa lahat ng pagkakasalang hindi may papatawad sa inyo sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan ni Moises. So, kita niyo po, ano daw pong patawad? Ang lahat ng nananalig sa Kanya kay Jesus. O, tingnan natin yung salita ni Jesus. Kung mapapatawad nga pa tayo pag nananalig tayo sa Kanya. Hindi po palaspas. Ewan ko naman, nakita lang nila yung palaspas sa Biblia. Inangkin na nila kasi eh. Ito, anong sabi ni Jesus? Sa Gawa 26:18 sa second paragraph natin babasahin. At sa pamamagitan, si Jesus po nagsasalita rito para maunawaan nyo. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin. Kanino tayo sasampalataya? Sa akin, sabi ni Jesus. Ano sabi ni Pablo? Kay Jesus. Sasampalataya. Sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng
kasalanan at mabibilang sa mga pinapaging banal. Mismo si Jesus, sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, papatawarin yung kasalanan nila. Oh. Ibig sabihin, lahat ng mananampalataya kay Jesus, pinatawad. Oh. Paano ngayon yan? Hindi naman sinabi sa pamagitan ng hindi man na, sige nga, may palaspas na kasi nakasulat. Ibig ba sabihin kayo mga, hindi yun ang Biblia. Bagamat nakikita ninyo yung salitang palaspas, hindi naman ibig sabihin kung may hawak kang palaspas, papasok ka sa langit. Hindi po ganun. Ano? Bagamat nakalagay dito, ako hindi ko naman inaano actually binabasa ko pa nga eh. Oh, para wala tayong nagiging problema. Ano? Kung yun lang pagbabatayan natin. Pero ang kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya, isa lang kanino? Kay Jesus. Kita mo? Hindi po sa pamamagitan ng palaspas. Kasi po, sinasabi kasi nila, dahil meron silang selebrasyon ng mga palaspas, kaya sila lang daw po maliligtas. Yung kasi ang inaangkin nila eh. Pero hindi po sa pamagitan ng palaspas. Ano? Hindi po. Yung pananampalataya mo kay Jesus, yan po ang magsasalba sa iyo sa tiyak na kapahamakan sa apoy ng impyerno. Sabi nga ni Jesus, yung pananampalataya nila sa akin, patatawarin ang kasalanan nila. Oh. Kaya anong panahon ng araw si Pablo, maging ang mga Hudyo man, hindi kayo mapapatawad sa kautusan na binigay kay Moises. Ano po yun? Yung naalala niyo sa 10 utos, di ba binigay kay Moises? Oh, alam niyo po ba ang sabi ni Santiago? Oh, tingnan naman natin yung sulat ni Santiago patungkol sa 10 utos. Tingnan niyo po. Baka akala nyo kung gaano kabigat ito. Oh. Ay, may tumatawag sa'yo. Santiago 2:10. Ang tumutupad sa buong kautusan. Tumutupad. Ngunit, lumabag sa isa ay lumabag sa lahat. Di ba napakahirap? Isa lang ang lalabagin mo. O, ito ano nakalagay sa 2 utos? Huwag kang gagawa ng imahen. Huwag kang gagawa ng ribulto. Huwag mo silang yuyukuran. Gumawa ng ribulto, niyukuran pa. Di nilabag mo yung utos ng Diyos. Ngayon may palaspas ka? Anong magagawa ng palaspas? Yung 10 utos, nasa Exodus chapter 20 po yun. Yung una, huwag kayong magkakaroon ng Diyos liban sa akin, sabi ng Diyos. Tapos huwag kayong gagawa ng imahen, ribulto, larawan. Huwag nyo silang yuyukuran. Bumili ka ng ribulto. Nilagay mo sa altar, niluhuran mo. Di nilabag mo yung utos ng Diyos. Yan. Kaya sabi ni Pablo, hindi ka maililigtas ng kautusan ni Moises. Sa Gawa 13:38-39. Kundi sa pamamagitan ng pananampalataya mo kay Jesus. Doon ka maliligtas, kaibigan. Okay, meron pa nakalagay. Kaya napakadali lang pinapahirapan nyo na po yung mga reliyon Ako nagtataka ko sa mga reliyon. Ba't pahirapan nyo pa yung mga tao? Ba't hindi nyo nasabihin yung totoo? Magugulo Meron nakalagay dito Dito na sa likod na. Tingnan sa likod.
Ito, sa Roma 10:9. Kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at nananalig ka ng buong puso na si binuhay ng Diyos, maliligtas ka. O, kita mo? Yung buong puso mo. Manampalataya ka lang kay Jesus. Sabi ni Pablo, maliligtas ka. Kahit naman wala pong mga palaspas na yan. Actually, palaspas na yan. O hindi ba totoo? Sa loob ng isang taon, matutuyo yan. Pag nag-celebrate kayo ng Ash Wednesday, ibig sabihin ng Ash Wednesday, pinapahalam lang sa iyo na galing ka sa lupa. Ngayon, hindi naman po putik nilalagay sa iyo. Yung palaspas susunugin. Yung abo ng palaspas at lalagyan ng langis. Oh, anong sabi? Ang tao galing sa lupa. Eh, anong ginas ka sa noo mo ng cross? Hindi pa palaspas na sinunog? O, alaman? Dapat lupa. Yung alikabok ng lupa dapat. Alam niyo, may alikabok ng lupa na napakapino. Parang grinding compound. Kasi ako taga-probinsya ako. Alam mo ba yung sa bukid, pagka biglang magiging tagaraw, yun, matutuyo yung lupa. Yung ibabaw nun, pinong-pino po yun. Parang pulbos din. Kaya pag umaangin, lumilipad yun. Ang sabi ng tao, libreng pulbos yan. Dapat yun ang kunin mo. Dahil na nakalagay sa Biblia, alabok ng lupa. Eh bakit naman yung palaspas, sinunok mo, nilagyan mo langis, yun na. Yung iba, hindi na ganyan. Dito, ginaganyan sa ulo. Kanya-kanya lang ang gimmick eh. Hindi po ba ganun? Nakikita ko lang po yan. Hindi po ako namimintas. So, yan ang kunin nyo yung alabok ng lupa. Kasi nilikha ang tao ayon sa alabok ng lupa. Ay, sa alabok ng lupa, ayon sa wagis at larawan ng Diyos. Eh ngayon, magsusunog ka. Alabok ba yun? Yung sinunog na dahon ng ano? Ano ba dahon yun, Brother John? Yung palaspas na yan? Hindi naman nyug yan, di ba? Pero kauri ng nyug, di ba? Ayan. Ewan ko, bahala na po kayo mag-isip. Sige, ganito na lamang po ang ating munting video ha. Tandaan nyo, hindi po sa palaspas. Ako yun lang po ang gusto kong dalhin sa inyo. Hindi ko mo nabasa nyo yung palaspas, ibig sabihin, kayo na po yun. Hindi. Paano na may walang hilig sa palaspas? Hindi kawawa naman. Ako. Ako po ang inyong kaibigan, yes, Brother Manny Bautista. Brother John po. Ayan. Ano pong masasabi ninyo sa amin dalawa? Kayo na po magsabi. Ako, alam ko yun. Ito, wala talagang ano ito. Kung babasahin nyo po yung Genesis 1, chapter 1, verse 1 hanggang 31. Ang nakalagay po sa 31, at minasdan ng Diyos ang kanyang mga nilikha ay pawang mabuti. Ibig sabihin, anong kabaliktaran ng mabuti? Di masama. Wala po siya nilikang masama. Mabuti. O. Kaya kung nakikita nyo kaming dalawa, pareho po kaming gwapo. Kasi wala naman nilikang pangit ang Diyos eh. Pag sinabi mong pangit, lalabas, mas magaling ka pa sa Diyos. Yan ang totoo. Kaya pag nilait mong kapwa mo, sinabi mong pangit siya, kasalanan yan. Baka akala nyo hindi kasalanan yan. O, kung sabihan mo ng hindi magandang kapwa mo, kasalanan po. Nakasulat din po yan sa Biblia. O, no? Kaya sa susunod lang natin basahin yun. Diba? Sige po, ano? Nawa na gustuhan niyo po ninyo ang ano natin, ang pagpapaliwanag, ano? Tandaan niyo, hindi dahil sa may palaspas, ha? Hindi po ano yan, hindi po assurance yan.
na kaligtasan na mayroon kang palaspas. Yung iba nga, mayroon pang panibagong sinasabi dyan eh. Pag yung bahay mo daw may palaspas, hindi ka tatamaan ng kidlat. Yung hindi po ba kung minsan kumikidlat, alalakas na kumukulong. Parang akala mo, mabibiyak na yung mundo. Yun, hindi ka raw tatamaan ng ganun. Pagka may palaspas ka sa harapan ng bahay mo, sa may pintuan nakatali o nakasabi. Para bang anting-anting, tuloy, anting-anting ko yan. Sa Biblia, sa Old Testament po, pinahid ng dugo ng hayop. Utos ng Diyos at yun nilampasan po ng kamatayan. Yung bawat bahay na mayroong dugo ng hayop na pinahirap po sa pintuhan. Hindi po palaspas ang nilagay. Ano po, panahon ni Moises yun at saka yung yung Old Testament, ano ba yun yung Dayan, yung pero. Sige, ganyan. Mahaba kwentuhan natin. Nasusunod na lang O, sa susunod na lang yan. Sige po, sana po nagustuhan ninyo, ang ating pagpabibigay, dito sa Biblia. Then, like and share. Kayo mga nasharean, i-share nyo po sa mga palaspas boys, palaspas girls. God bless us all po. Bye-bye!